Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May mga bagay sa mundo na hindi nalulutas ng pag-aalala. Kaya importante na meron tayong Diyos upang maging sandigan natin sa panahon ng pangangailangan. Siya ang magiging muog natin habang naglalakbay tayo dito sa mundong ibabaw. Ikaw ka, barangay, gaano ba katindi ang paniniwala mo? Mama Mia, naniniwala po ba kayo na may forever? Kung ako ang tatanungin niyo, oo ang sagot ko. Totoong may forever lalo na pagdating sa pag-ibig sa kabila ng kaliwat kanang hiwalayan na nababalitaan natin sa TV at social media. At yun ang dahilan kung bakit ako sumulat sa programa niyong Barangay Love Stories. Nais ko pong i-share ang kwento ng pag-iibigan namin ng misis kong si Amelia at kung paano namin tinalo at napagtagumpayan ang sakit na cancer. Pero hindi po namin yun magagawa kung hindi kami nanalig at nagtiwala sa Diyos na tutulungan niya kami habang pinagdadaanan namin ang mabigat na pagsubok na yon sa aming relasyon at pamilya. Alam po namin ni Amelia na utang namin ang lahat-lahat ng mabubuting bagay na nangyayari sa amin sa kasalukuyan, Mama Mia, sa nag-iisang Ama na nasa langit. Ngunit bago ko po isalaysay ang lahat ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako si Noah, 39 years old at isang architect. Mama Mia, magkababata po kami ng misis ko. At una kaming nagkakilala noong nasa Iloilo pa kami. Pareho kaming Ilonggo at nito lang din kami napadpad sa Maynila para magtrabaho at manirahan. Laking simbahan po kaming dalawa ni Amelia at sa pagkakatanda ko ay doon kami kauna-unahang nagkita. Araw po yun ng Linggo na siya ring Pasko ng pagkabuhay. Maliliit pa kami noon, siguro nasa elementary pa lang kami, pero nang makita ko si Amelia, Mama Mia, maniwala kayo't sa hindi ay alam ko na siya ang babaeng gusto kong mahalin at pakasalan. Doon ko po na-discover na active member siya ng simbahan namin at masiglang dumadalo sa mga church services tuwing Linggo kasama ang kaniyang mga magulang. Naging close po kami ni Amelia at sabay na kaming nagsisimba. Pero para po sa kanya, kapag nakaka-attend siya ng mga misa, ay nagkakaroon siya ng peace of mind. Bagay na ipinagkait sa kanya ng realidad matapos maghiwalay ang kaniyang mga magulang noong kapwa kami ay nasa high school na. Bale, umalis po sa Iloilo ang nanay ni Amelia at naiwan siya sa poder ng tatay niya. Nabalitaan na lang po namin na meron na pong kinakasamang ibang lalaki ang kaniyang nanay. Mabait naman po ang tatay ni Amelia, Mama Mia. Masipag din ito sa trabaho bilang kargador sa palengke. Tauhan sa tindahan ng mga sapatos, boy sa lugawan at kung ano-ano pang trabaho na marangal at mapagkakakitaan. Kapag Linggo ay kasakasama po niya si Amelia na magsimba kahit na hindi na po sila kompleto. Wala pong ibang gusto ang tatay ng misis ko kundi ang mapagtapos siya ng kolehiyo, bagay na labis ko pong hinangaan sa kanya simulat sa Paul. Mabait, maganda at mahinhin po si Amelia, Mama Mia. Bukod doon ay napaka-expressive ng kaniyang mga mata at palangiti rin siya. Mahilig din siyang magkwento ng kung ano-ano kaya hindi mahahalata sa kaniyang mukha na may mabigat siyang pinagdadaanan, bunga ng paghihiwalay ng kaniyang mga magulang. Ako naman sa kabilang banda ay naging mabuting kaibigan sa kanya, Mama Mia. Pero higit pa talaga sa pagiging kaibigan ang tunay na damdamin ko para kay Amelia.
Para sa akin, Mama Mia, ay malaki na ang bahagi niya sa puso ko at gusto kong manatili siya rito habang buhay. Kaya nga, nang araw na sinundo ko siya para sabay kaming pumasok sa school, ay napagdesisyonan ko, Mama Mia, na magtapat na ng feelings para sa kanya. Amelia, dito ka sa gilid na kalsada para malilim at para safe ka. Thank you, Noah. Pero gumilid pa tayo ng konti, lalo ka na. Baka mamaya mahagip ka ng sasakyan. Uy, Nax! Concerned siya oh. Malamang, kaibigan kita eh. Ayoko may mangyaring masama sa'yo, no? Thanks ulit kasi sinundo mo ako sa amin, ah. Paraan ko na rin to para makasigurado na safe ka makakapasok. Kaya sinasabihan kita. Kasi habang naglalakad ka papunta sa terminal ng jeep, baka biglang may mambastos sa'yo eh. Ikaw talaga, masyado kang overprotective. Ganyan ka na simula nung mga bata pa tayo kaya walang nagkakamali na asarin ako eh. Isang tingin mo pa lang sa kanila, tiklop na sila sa'yo. Grabe ka naman sa akin. Minsan lang naman yon kapag pasaway at makukulit talaga mga kalaro natin. At saka gustong gusto kong pinoprotektahan ka kasi kaibigan kita. Kaibigan nga lang ba? Ha? Oo, di ba? Best friends forever nga ang motto natin? Sige, sabi mo eh. Ay, pero kung tatanungin mo ulit ako, ayoko na maging kaibigan ka habang buhay, Amelia. Anong ibig mong sabihin? Ayoko kasing sabihin baka kung anong isipin mo, tapos mawala pang pagkakaibigan natin. Pero… Sabihin mo na kasi, hindi rin kita titigilan kapag hindi mo sinabi. Tsaka ano ba yung baka mawala ang friendship natin? Sa lagay, mababaw lang ba sa'yo ang pagkakaibigan natin para maapektuhan ng kung ano man yung sasabihin mo? Hindi naman sa ganon, pero… Sige na, makikinig ako, Noah. Hindi kita i-judge. Para namang hindi mo ako kilala. Safe ka makakapagkwento sa akin. Okay, sige. Bahala na. Pero, ano kasi, Amelia, sinabi kong ayoko kitang maging kaibigan lang habang buhay kasi higit pa sa pagkakaibigan na nararamdaman ko sa'yo. Gusto kita. Siguro nga mahal na kita at nagsimula yun nung mga bata pa tayo. Ganun na katagal? Oo eh. Bakit ngayon mo lang sinabi? Natotorpe kasi ako tapos kinakabahan din. Baka kasi sabihin mo hindi tayo pareho ng nararamdaman. Pero kung wala talaga, kahit masakit, tatanggapin ko. Alam kong hindi kita pwedeng pilitin sa bagay na hindi mo naman gusto. Sira, sa palagay mo ba kung hindi rin kita gusto, hindi ko tatanggihan ang mga nanligaw sa akin noon at hanggang ngayon? Ewan ko. Sabi mo kasi wala sa kanila yung type mo. Sandali. Ano nga ulit yung sinabi mo? Yung mga nanliligaw sa akin na inayawan ko? Hindi. Bago pa yan. Sira ka! Amelia naman. Seryoso kasi ako. Seryoso din naman ako ah. Seryoso ako nang sinabi kong gusto rin kita, Noah. Yun ang dahilan kaya wala pa rin akong boyfriend kasi inaantay talaga kitang magtapat. Pero grabe, inabot talaga ng ganitong mga edad natin. Malapit na nga kitang diretsuhin at tanungin kung gusto mo ba ako o hindi. Hindi lang gusto. Gustong gusto. At wala kang idea kung gaano mo ako pinasaya sa mga sinabi mo. Halata nga kasi ang lapad ng ngiti mo, oh. Labas na dimples mo. Maghapon nang hindi mawawala tong ngiti ko. Alam mo yan. Ayos lang kasi lalo kang pumopogi. Kita mo to ng bola pa. Hindi kaya. Mama Mia, hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na nagtapat ako ng nararamdaman ko kay Amelia. Dahil sobrang kabado ko talaga noon. Pawis na pawis ang mga palad ko at nangangatal pa ang boses ko. Pakiramdam ko ay sasabak ako sa giyera kahit naaamin lang naman ako ng feelings ko sa kanya. Pero nang sabihin ni Amelia na gusto niya rin ako ay kaagad pong napalitan ng matinding saya ang kaba na nararamdaman ko sa kaloob-looban ko. Kulang na lang ay mapatalon ako noon sa tuwa at para bang gusto kong kamayan ang lahat ng tao na nakakasalubong namin
habang papasok sa school ng araw na yon. Niligawan ko si Amelia, Mama Mia, at hindi nagtagal ay sinagot niya ako. Nang maging kami, lalo kong pinatunayan sa kanya ang pagmamahal ko. Tuwing linggo ay nakaugalian na naming sabay na pumunta sa misa, lalo na nung dumalang nang makasama niya ang tatay niya dahil sa katandaan at iniinda nitong karamdaman. Para sa amin ni Amelia ay nakakahanap po kami ng kapayapaan ng puso kapag nakakapakinig kami ng mga aral ng Diyos mula sa Biblia. Yung debosyon namin ay mas umigting at masaya po ako dahil ang Panginoon ang sentro ng aming relasyon. Hindi perpekto ang relasyon namin ni Amelia, pero walang hindi pagkakaunawaan ang nareresolba ng maayos na usapan. Mama Mia, mabilis na lumipas ang ilang taon at pareho na kaming college graduate ni Amelia. Ako sa kursong arkitekto at siya naman bilang business major. Isang buwan matapos naming makapagtapos ay nagkaroon ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa Maynila kasama ang tiyuhin ko. Masayang-masaya ako nang ibalita ko yun kay Amelia. Sa katunayan ay niyaya ko siyang sumama sa akin para dun kami magsimula ng bagong buhay. Pero sinabi niya na hindi niya pwedeng iwanan ang tatay niyang matanda na at madalas nang nagkakasakit. Kaya nagkasundo kami ni Amelia na maiiwan siya sa Iloilo habang nagtatrabaho ako sa Maynila. Mama Mia, yun ang kasunduan namin. Para dun ko tuparin ang pangarap ko sa aking sarili at pamilya na bubuuin namin ni Amelia sa hinaharap. Sigurado ka ba talaga na hindi ka sasama sa akin sa Maynila? Noah, alam mo naman ang sagot ko dyan, di ba? Gustuin ko man kasi pareho nating pangarap ang makarating sa Maynila. Pero hindi ko naman pwedeng iwan dito si tatay eh. Matanda na siya tsaka madalas nang magkasakit. Sana naiintindihan mo ko. Naiintindihan ko naman. Pero nagbabakasakali lang ako na baka magbagong isip mo. Kaso tama rin naman na hindi mo iwanan si tatay kasi mag-isa na lang siya. Nalulungkot talaga ako kasi magkakahiwalay tayo. Nalulungkot din naman ako. Pero ayoko namang pigilan ka kung gusto mong umalis para magtrabaho sa Maynila. Malay mo, nandun talaga yung career na para sa'yo. Thank you kasi naiintindihan mo ako, Amelia. Ang swerte-swerte ko kasi may girlfriend ako na katulad mo. Maunawain at very supportive. Hayaan mo, magsisikap ako sa Maynila para umasenso at makapag-ipon ng pera. Para pagdating ng panahon, mapapakasalan na kita. Ikaw talaga. Huwag mo munang isipin ang kasal kasi mga bata pa naman tayo. Kakagraduate lang natin sa college at nagsisimula pa lang sumabak sa tunay na mundo. Alam ko naman yun. Pero anong magagawa ko kung lagi ka kasama sa mga pangarap ko? Ako ba, kasama rin sa mga pangarap mo? Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre, oo. Ngayon pa nga lang namimiss na kita kahit kasama kita eh. Ay, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kukumbinsihin ang sarili ko na ayos lang ako na pupunta ka sa Maynila kasi nga ngayon pa lang naiiyak na ako. Pangako, lagi kitang tatawagan pagdating doon. Hindi kita makakalimutan kasi araw-araw kitang mamimiss. Dapat lang na hindi mo ako kalimutan kasi pag pinagpalit mo ako sa iba, bahala ka na sa buhay mo. Di ko magagawa yun. Pag nangyari yun, para ko nang hindi tinupad ang pangako ko sa Panginoon na aalagaan kita at mamahalin. Tapos pakakasalan pa kita balang araw. Para sa akin, ikaw na ang nag-iisang babaeng gusto kong makasama habang buhay. At ikaw na rin ang lalaking gusto kong maging asawa at maging tatay ng mga magiging anak natin, Noah. Botong-boto nga sa'yo si tatay. Ang totoo nga niyan, pinapasama na niya ako sa'yo sa Maynila. Kesa raw magstay ako dito sa Iloilo. Baka raw nandun ang swerte ko pero ayokong iwanan siya eh. Naniniwala ako na makapaghihintay ang mga pangarap natin. Kaya tama lang ang desisyon mo na samahan ng tatay mo rito. Ngayon mas naiintindihan ko na ang dahilan mo. At lalo akong humanga sa'yo kasi mabuting anak ka.
Mabuting anak ka rin naman. Hindi tayo perpekto pero lagi nating ginagawa ang lahat para ibalik sa mga magulang natin ang mabubuting bagay na ginawa nila sa atin. Natatandaan mo yung sermon nung nakaraang linggo sa simbahan? Yung ikalimang utos ng Diyos tungkol sa pagmamahal at paggalang sa mga magulang? Sinabi doon na hindi pagpapalain ng Panginoon ang mga anak na lumalapastangan sa kanilang magulang. Yan ang eksaktong aral na gusto kong kamulatan ng magiging anak natin. Huwag kang mag-alala, kasi gagawin natin ang lahat para maging mabuting magulang pag bumuo na tayo ng sarili nating pamilya. Pero sa ngayon, lagi muna tayong magdasal sa Diyos na gabayan at bantayan niya ang relasyon natin. Lalo na ngayon na pansamantala tayong magkakahiwalay. Tama ka. Pansamantala. Ibig sabihin, hindi habang buhay. Uy, mag-iingat ka pagdating mo dun sa Maynila ha, kasi bago sa'yo yung lugar. Oo, huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. At ikaw din, mag-iingat ka rito ha. Tatawagan kita palagi. Dadalasan ko rin na magbakasyon dito para makita kayo ng pamilya ko. Mahal na mahal kita, Amelia. Mahal na mahal din kita, Noah. Pagdating ko sa Maynila, agad akong pinasok ng tiyuhin ko sa isang pribadong kumpanya sa Makati. At doon na nga nagsimula ang bagong buhay ko, Mama Mia. Nagsikap ako ng husto na mapaunlad ang sarili kong kakayahan. At nagbunga naman ang pagsasakripisyo ko dahil sa mga pagkilala sa akin ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Sa kabilang banda ay hindi ko po nakakalimutan si Amelia, Mama Mia. Bukod sa mga magulang ko na nasa probinsya, siya po talaga ang higit kong namimiss. Regular naman po kaming nag-uusap sa cellphone. Pero umiiyak pa rin ako bago matulog kasi alam kong napakalayo namin sa isa't isa. 2 taon po kaming nag-LDR ni Amelia. At sa loob ng mga taong yun ay 2 beses akong umuwi sa Iloilo para magbakasyon. Katulad ko, Mama Mia, nasa isang private company na rin sa Iloilo City nagtatrabaho si Amelia bilang sales associate. Masaya naman siya dahil nagagawa niya ang mga bagay na gusto niya, pero nakwento rin niya sa akin na nahahati ang atensyon niya dahil sa madalas na pagkakasakit ng tatay niya. In fact, noong isang beses na nagkausap kami sa cellphone ay ibinalita niya sa akin na isinugod daw sa ospital ang tatay niya dahil sa lung infection. Bakas sa boses ni Amelia ang matinding takot at pag-aalala na mawala ang kanyang kaisa-isang magulang. At mas dumoble pa ang dagok nito sa akin dahil wala ako sa tabi niya para personal siyang samahan at palakasin ang kanyang loob. Mama Mia, sa kabila ng lahat ay sinabi ko sa kanya na pwede siyang umiyak sa akin at lagi lang akong makikinig sa kanya. Pero hindi po naging maayos ang kondisyon ng kanyang tatay, Mama Mia. At pagkaraan lang ng ilang araw, nakatanggap ako ng text message mula kay Amelia na wala na raw po ang tatay niya. Nang araw na yon ay nagdesisyon akong mag-file ng leave para umuwi sa Iloilo at damayan ng girlfriend ko. Sa kabutihang palad ay pinayagan ako ng boss ko, Mama Mia, na umuwi sa Iloilo. Pero sa loob lang ng 1 linggo. Malungkot ang muling pagkikita namin ni Amelia dahil yun ay sa burol na ng tatay niya. Sa kabila ng lahat ay hindi po siya pinanghinaan ng loob. Siya pa rin yung positibo at palangiting babae na una kong nakilala at ginustong makasama habang buhay. Nang mga panahon na yun ay sinabi ko sa kanya na ayoko nang mawalay siya sa akin. Hindi ko na po kaya na magkalayo pa kami ulit. Kaya pagkatapos ng libing ng tatay niya ay nagkasundo po kaming isasama ko na siya sa Maynila. Nagkataon naman na nagparamdam sa kanya ang nanay niya noong nasa burol pa ang tatay niya. At sinabi nito na kukunin siya sa Iloilo para sa Manila na sila manirahan.
pumayag si Amelia kahit na ibig sabihin noon ay magsisimula na naman siyang maghanap ng bagong trabaho, Mama Mia. Nakitira po sa Pasig ang nanay ni Amelia kasama ang kinakasama nitong lalaki. Wala naman pong kaso kay Amelia na may iba ng pamilya ang nanay niya dahil sinabi niya sa akin na matagal na niyang napatawad ang kanyang ina. Sa katunayan, nang sabihin ng nanay niya na gusto nitong bumawi sa kanya, ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang misis ko na binigyan ng pagkakataon ng kanyang ina. Hindi nagtagal ay nagkaroon na po ng bagong trabaho si Amelia, Mama Mia, at regular na rin kaming nagkikita para lumabas kapag weekend after church service. Pero isang beses na kumakain kami sa labas ay may aksidente po akong nadiskubre kay Amelia, bagay na lubos ko pong pinag-alala. Noong una ayaw niya pang ikwento dahil hindi raw siya handa, Mama Mia. Pero mapilit ako kaya wala na rin siyang nagawa kundi sabihin sa akin ng totoo. Galit na galit ako nang malaman ko yun. Hindi niya kasi deserve yun, Mama Mia. Amelia, ba't parang kanina ka patahimik? Ayaw mo ba yung pagkain mo? Hindi ba masarap? Ha? Masarap naman. Nagustuhan ko. Pero ano lang parang wala akong gana kasi masama ang pakiramdam ko. Ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Sandali, pahipo nga ng noo mo. Tingnan ko kung may lagnat ka. Naku, hindi naman ako nilalagnat. Siguro pagod lang ako sa trabaho. Ang dami kasi namin ginawa nitong nakaraang linggo sa office Ganun yata siguro kapag nag-a-adjust ka pa lang. Pakiramdam ko bumalik ako sa umpisa. Masasanay ka rin pag nagamay mo na mga ginagawa nyo. Pero wag mong madaling matutunan ng lahat. Pwede ka naman siguro magtanong o kaya humingi ng tulong sa mga katrabaho mo. Medyo ganun na nga ang ginagawa ko. Sinasabi ko kapag hindi ko alam o nagpapatulong talaga ako. Mas mahirap na kasing magkamali sa pagmamarunong kaysa amining hindi mo alam habang natututo. Thank you, Noah. Alam ko naman na makakapag-adjust din ako. Basta kapag kailangan mo ng tulong, pwede mong sabihin sa akin. Encoding or ano paman. Nandito lang ako para maging madali sa iyo ang lahat. Maiba tayo. Kumusta pala kayo sa bahay nyo? Natatandaan ko kasi na na-mention mo last time na nagkatampuhan kayo ng nanay mo dahil sa mga kapatid mo makukulit. Ano, ayos na ba kayo? Ayos na kami pero makukulit pa rin ang mga kapatid ko. Naiintindihan ko naman kasi mga bata pa. Ganon din naman ako nung teenager pa ako. Pero ewan ko ba? Parang doble o triple yung kulit nila sa akin. Tapos ang hirap pang sawayin. Parang walang takot sa nakakatanda. Kaya lang kapag pinagsasabihan ko naman, nagsusumbong kay nanay. Tapos ako pang napapasama kahit na pinapaliwanag ko naman. Medyo mahirap pala ang sitwasyon mo sa bahay nyo ngayon. Oo, pero tinitiis ko na lang kasi nakikitira lang naman ako Tsaka pagbalik-balik na rin ko man ang mundo, pamilya ko pa rin sila. Mga kapatid ko pa rin yun at ako pa rin ang ate nila. Tama. Sandali. Ano yung itim sa balat mo? Ha? Saan? Ayan Diyan sa braso mo. Patingin nga. Noah, wag na. Anong wag na? Amelia, patingin. Pasa ba yan? Bakit may pasa ka? Na paano to? Nauntog lang siguro sa kung saan. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Nararamdaman ko. Sorry, hindi ko naman intensyon magsinungaling Ayoko lang mag-alala ka. Mas mag-aalala ako kung hindi ko alam kung saan mo nakuha yan. Kay nanay. Sa nanay mo? Ibig sabihin, sinaktan ka niya? Kailan pa? Nito lang naman. Anong nito lang naman? Di sinaktan ka pa rin niya. Bakit kanya sinaktan? Nainis na kasi siya nun sa iyak ng mga kapatid ko. Kasi panay ang away kaya inutusan niya ako na awatin at patahanin. Kaso yung mga bata, ako naman ang pinag-initan at pinagtulungan. Ayoko namang masanay sila na lumalaban sa akin kaya napalo ko.
Kaso nung nakita ni nanay, ako naman ang hinampas sa braso. Sinabi niya na wala raw akong karapatan sakta ng mga anak niya dahil nakikitira lang daw ako sa bahay nila. Hindi ko naman sinasadya na mapalo yung mga kapatid ko eh. Nasasaktan na rin nila ako kaya gusto ko lang silang disiplinahin. Pero mali pa rin na ikaw ang sinaktan ng nanay mo. Tapos sinabihan ka pa niya ng mga ganon. Sa lagay, hindi ka rin ba niya anak? Ayoko magsalita ng masama tungkol sa kanya. Pero hindi tamang ginawa niya sa'yo. Hayaan mo na. Tapos naman eh. Pero base sa kwento mo, parang ang gulo ng pamilya ng nanay mo. Tapos kinakabahan pa ako na baka saktan ka niya ulit. Kung pwede lang nakunin na kita sa inyo para tayo na lang magkasama, gagawin ko talaga eh. Alam mo namang hindi ako papayag dahil mag-asawa lang ang nagsasama sa iisang bubong, di ba? Alam ko, pero gusto ko lang naman na protektahan ka. Mas mapapanatag ako pag magkasama na tayo. Kaya ko naman ang sarili ko. Ay, nando na tayo. Pero ramdam kong apektado ka pa rin. Pagod ka na nga sa trabaho mo tapos magulo pa ang pamilyang inuuwian mo. Kung pwede lang kitang pakasalan ngayon para magkasama na tayo, ginawa ko na eh. Seryoso ka ba dyan? Oo naman. Wala pa lang akong singsing pero plano ko na talaga mag-propose sa'yo. Kaso ngayong alam mo na, hindi na tuloy sorpresa. Ayos lang, mag-propose ka na. Ihabol mo na lang yung singsing. Talaga ba? Oo nga, ano? Dali! Hala, bakit ka naman biglang nagmadali? Kinabahan tuloy ako. Desperado na akong makipag-live-in kay Amelia para lang maialis siya sa poder ng nanay niya. Pero may respeto sa kasagraduhan ng kasalang misis ko, Mama Mia. Sa katunayan, ganun din ako pero nawala na yun sa isip ko matapos kong makita ang pasa niya dahil sa mabibigat na kamay ng nanay niya. Kaya nga para maging legal ang pagsasama namin ay niyaya ko na po siyang magpakasal sa akin. Nag-propose po ako kay Amelia ng araw na yon at tulad ng unang beses na tinanong ko siya kung pwede ko ba siyang ligawan, ay matamis na oo ang isinagot ng misis ko nang alukin ko siyang magpakasal. Sobrang saya ko kahit na wala pa akong singsing ng araw na yon, Mama Mia. Pero meron na po akong pambili at meron na po akong napupuso ang bilhin. Pagkalipas ng ilang buwan ay ikinasal kami sa huwes at nagsama ni Amelia sa iisang bubong. Mama Mia, una kaming nagrenta ng apartment habang pinag-iipunan namin ang pampagawa namin ng bahay. May mga plano na ako sa isip para sa aming dalawa at sa pamilyang bubuuin namin. Hindi naman po kami nagmamadali at nakafocus kami sa aming mga goals. In-enjoy po namin ang 2 taon ng pagiging mag-asawa namin bago kami nagdesisyong magkaroon na ng anak, Mama Mia. Nakalipat na rin kami nito sa bahay na naipundar namin kaya ready na talaga kaming bumuo ng pamilya. Pero hindi po naging madali ang journey namin para magka-baby dahil nakailang subok din kami na makabuo pero lagi na lang pumapalya. Naisip namin na baka hindi na kami magkaroon ng anak. Pero hindi pa rin po kami nawala ng pag-asa at tiwala sa Diyos na diringgin niya ang panalangin namin na maging magulang. Ilang buwan din po kaming namanata sa simbahan, Mama Mia. Hanggang sa wakas ay dumating na ang isang magandang balita para sa amin ni Amelia. Amelia! Amelia! Ba't ang tagal mo dyan sa banyo? Gagamit din ako. Para kasing puputok na itong pantog ko eh. Ikaw naman, pasensya na. May sinigurado lang kasi ako kaya nagtagal ako rito sa banyo. O ito na. Ano ba yon? Pero sandali, bago mo sabihin, jijingle muna ako. Bilisan mong umihi kasi siguradong matutuwa ka sa sasabihin ko. Ano ba yon? Excited na ako eh. Mamaya na paglabas mo dyan. Ikaw, lakas mo talaga mambitin, no?
Bilisan mo na kasi dyan. Ang dami mo pang sinasabi eh. Lumabas ka na dito, dali. Oh, eto na! Tingnan mo. Pity? Anong gagawin ko rito? Tingnan mo muna kasi. Dali na. Okay. Amelia? Totoo ba to? Oo, Noah. Magiging magulang na tayo. Buntis ako. Buntis ka! Magiging tatay na ako! Thank you, Lord! Thank you kasi dininig niyo ang dasal namin ng misis ko. Pangako, magiging mabuting nanay at tatay po kami sa magiging anak namin. Alam ko naman na magiging mabuting tatay ka, Noah. Ako rin. Pagsisikapan ko maging the best na nanay sa baby natin. Kaya nga nang makasigurado akong buntis ako kanina, na-excite talaga akong ibalita sa'yo. Totoo na nakikinig ang Diyos sa mga panalangin natin, Amelia. Totoong may Diyos. Kahit hindi niya binigay agad sa atin ang anak na matagal na nating hiling, hindi naman niya pinagkait sa atin na maging magulang. Totoo na may tiyempo ang mga bagay-bagay. Kung hindi niya pa kalooban, hindi pa mangyayari. Pero hindi ibig sabihin na hindi matutupad. Kaya nga salamat sa Diyos. Kasi siya talagang may kagagawan kung bakit matutupad na ang pangarap nating pamilya, Noah. Buti na lang hindi tayo nawala ng pananalig at tiwala sa Diyos. Tama ka, Amelia. Bigla ko tuloy naalala ang kwento ni Abraham at ng asawa niyang si Sarah, na kahit matanda na sila, binigyan pa rin sila ng Diyos ng anak sa katauhan ni Isaac. Gusto ko na maging kasing tibay nilang pananampalataya natin sa Diyos. At gusto kong manahin ng anak natin ang pananampalataya natin. Sisiguraduhin natin na lalaki sila na may takot at matinding pananalig sa Diyos, Noah. Ipapakilala natin sa kanila ang lumikha. Ngayon pa nga lang, may naiisip na akong pangalan sa magiging anak natin kahit na hindi pa natin alam ang kasarian niya. Kung ano man ang ibigay sa atin, malugod nating tatanggapin. Salamat din, Amelia, sa pagdadala mo sa anak natin. Kung noon mahal na kita, ngayon lalo pa kitang minahal at hinangaan. Makakaasa ka na hindi kita pababayaan. Palagi kitang sasamahan. Nandito lang ako sa tabi mo. Mahal na mahal din kita. Salamat sa pagiging mabuting kaibigan, boyfriend at asawa. Tapos ngayon magiging tatay ka na. Hindi na ako makapaghintay na makita mo ang bunga ng pagmamahalan natin. Sana kamukha mo siya, no? Sana makuha niya ang magaganda mong mata at ngiti. Mata ko lang at ngiti? Paano naman ang mukha ko? Akala ko ba gusto mo siya maging kamukha ko? Oo, pero maganda rin naman ang mukha ko, di ba? Aba syempre maganda rin. Ikaw pa ba? Nax, lakas ko talaga sa'yo, no? Oo naman. Asawa mo na nga ako, di ba? Asawang bolero. Pero, gwapo. Lika nga rito. Payakap. Wala na pong sasaya pa sa pakiramdam na malaman mong magiging magulang ka na, Mama Mia. Yun po kasi ang eksaktong damdamin ko nang sabihin sa akin ni Amelia na magiging tatay na ako. Excited na kabado syempre dahil wala pa akong karanasan sa pagkakaroon ng anak. Pero sinabi ko sa sarili ko at sa misis ko na pagsisikapan kong maging mabuting ehemplo para sa anak namin. Maging mabuting asawa kay Amelia at padre de pamilya. Nang mga panahon na iyon ay hindi po namin nakalimutang magpasalamat sa Panginoon dahil ibinigay niya sa amin ang pinakamagandang regalo na pwedeng matanggap ng isang mag-asawa. Yun ay ang pagkakaroon ng supling. Mama Mia, nang magbuntis na po si Amelia ay naging hands-on ako sa kanya at sa baby namin. Gusto ko kasing masigurado na ligtas ang pagdadalang tao ng asawa ko dahil alam kong hindi madali ang magbuntis. Minsan natatawa na lang sa akin si Amelia dahil sa pagiging sobrang maalaga ko sa kanya. Pero sinabi niya sa akin na nagpapasalamat siya sa Diyos dahil ako raw ang ibinigay na maging asawa niya. Lumipas po ang 9 na buwan at ipinanganak na po ang baby girl namin
na pinangalanan naming Yael na ang ibig sabihin ay lakas ng Diyos. Hango ito sa ngalan ni Yael na isang babaeng karakter sa Biblia na nakilala dahil ibinigay sa kanya ng Diyos ang karapatan na patayin ang lider ng hukbong pandirigma ng Kanaan na si Sisera. Imbis na kay Barak na general at isang lalaki sa hukbo ng propetistang si Deborah. Para sa amin, ang anak namin ay ang aming lakas, Mama Mia. Siya ang dahilan kung bakit namin gustong maging mabuting magulang at magsikap. Kaya lang, Mama Mia, 2 buwan pagkalipas na maipanganak ni Amelia ang baby namin, ay sinubok po ang aming pananampalataya ni Amelia nang may makapasyang bukol sa kaliwa niyang dibdib, Mama Mia. At nang ipa-check up nga namin yon sa doktor, ang sabi, Mama Mia, ay meron pong breast cancer ang asawa ko. Malaking dagok para sa akin ang malamang may cancer ang asawa ko, Mama Mia. Dahil hindi biro ang sakit na yon. Maliit ang tsansa ng mga nakakasurvive sa sakit na yon at natatakot ako na baka isang araw ay mawala na lang sa buhay ko ang babaeng pinakamamahal ko. Sa kabila ng lahat ay hindi tumigil ang ikot ng mundo naming mag-asawa, lalo na't may anak na kami. Kaya nga nang magsimulang sumailalim sa gamutan ng misis ko, ako ang nag-aalaga sa anak namin. Nang mga panahon na yun ay lumuwas na rin galing sa Iloilo ang parents ko para alalayan kaming mag-asawa. Mahirap kasing pagsabay-sabayin ang pagtatrabaho, pag-aalaga sa baby namin at pagbabantay kay Amelia sa ospital, lalo na kapag may chemotherapy siya. May mga pagkakataon na nagkakasakit na rin ako dahil sa sobrang pagod at puyat. Tuwing gabi bago ako matulog ay umiiyak po ako habang kinakausap ang Diyos. Tinatanong ko siya kung ano ba talaga ang plano niya para sa pamilya namin. Kasabay noon ay hindi ako pumapalyang humiling sa kanya na sana ay dugtungan pa niya ang buhay ng aking asawa. Kaya lang minsan kahit na anong pilit kong maging positibo, Mama Mia, ay natatalo pa rin ako ng lungkot at matinding pag-aalala para sa kinabukasan ng munti naming pamilya ni Amelia. Hindi ko alam kung paano ako magiging mabuting tatay sa anak namin sakaling pagpahingahin na ng may kapalang asawa ko. Ang totoo, Mama Mia, gustong-gusto kong kumbinsihin ang sarili ko na magiging maayos din ang lahat. Pero ang makitang paulit-ulit na nasasaktan si Amelia sa gamutan niya, ang unti-unting pagbagsak ng kanyang katawan, pagkalagas ng mahaba at itim na itim niyang buhok, at ang pagkawala ng ningning sa kanyang mga mata, ang siyang pumapatay sa ningas ng pag-asa sa aking puso na gagaling pa ang misis ko, Mama Mia. At alam ko sa kaibuturan nito ay yun din ang nararamdaman ni Amelia. Malaking dagok para sa akin ang malamang may cancer ang asawa ko, Mama Mia. Dahil hindi biro ang sakit na yun. Maliit ang tsansa ng mga nakakasurvive sa sakit na yun at natatakot ako na baka isang araw ay mawala na lang sa buhay ko ang babaeng pinakamamahal ko. Sa kabila ng lahat ay hindi tumigil ang ikot ng mundo naming mag-asawa, lalo na't may anak na kami. Kaya nga nang magsimulang sumailalim sa gamutan ng misis ko, ako ang nag-aalaga sa anak namin. Nang mga panahon na yun ay lumuwas na rin galing sa Iloilo ang parents ko para alalayan kaming mag-asawa. Mahirap kasing pagsabay-sabayin ang pagtatrabaho, pag-aalaga sa baby namin at pagbabantay kay Amelia sa ospital, lalo na kapag may chemotherapy siya. May mga pagkakataon na nagkakasakit na rin ako dahil sa sobrang pagod at puyat.
Tuwing gabi bago ako matulog ay umiiyak po ako habang kinakausap ang Diyos. Tinatanong ko siya kung ano ba talaga ang plano niya para sa pamilya namin. Kasabay noon ay hindi ako pumapalyang humiling sa kanya na sana ay dugtungan pa niya ang buhay ng aking asawa. Kaya lang minsan kahit na anong pilit kong maging positibo, Mama Mia, ay natatalo pa rin ako ng lungkot at matinding pag-aalala para sa kinabukasan ng munti naming pamilya ni Amelia. Hindi ko alam kung paano ako magiging mabuting tatay sa anak namin sakaling pagpahingahin na ng may kapalang asawa ko. Ang totoo, Mama Mia, gustong-gusto kong kumbinsihin ang sarili ko na magiging maayos din ang lahat. Pero ang makitang paulit-ulit na nasasaktan si Amelia sa gamutan niya, ang unti-unting pagbagsak ng kanyang katawan, pagkalagas ng mahaba at itim na itim niyang buhok, at ang pagkawala ng ningning sa kanyang mga mata, ang siyang pumapatay sa ningas ng pag-asa sa aking puso na gagaling pa ang misis ko, Mama Mia. At alam ko sa kaibuturan nito ay yun din ang nararamdaman ni Amelia. Kung sakaling pagpapahingahin na ako ng Diyos, pangako, lagi ko pa rin kayong babantayan at susubaybayan ng anak natin, Noah. Tsaka, sigurado na mamimiss ko kayo. Amelia naman, wag mong sabihin yan dahil pagagalingin ka ng Diyos. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Diringgin niya ang dasal natin. Hindi naman ako nawawalan ng pag-asa. Pero minsan, naisip ko na paano kung hindi naman niya kalooban na mabuhay ako ng matagal para makasama kayo ng baby natin. Kahit sino sa atin walang karapatan na salungatin ang kalooban ng ama dahil siya lang ang may hawak ng buhay natin. Ibig sabihin, anumang sandali, pwede niya itong bawiin. Hindi ba pwede na ipahiram ka muna niya sa amin ni Yael? Marami pa tayong mga plano at mga gustong gawin sa buhay. Pupunta pa tayo sa mga lugar na pangarap mong puntahan, di ba? Dito sa Pilipinas at sa abroad. Magse-celebrate pa tayo ng mga birthday, pati mga anniversary natin. Tapos si Yael, mag-aaral pa at gagraduate. Tsaka pag nagka-boyfriend siya at pinakilala niya sa atin, kailangan pa natin kilatising mabuti yung lalaking yun. Para alam natin na hindi niya sasaktan ng anak natin. Ikaw talaga. Ang tagal-tagal pa naman ngayon. Baby pa lang ang anak natin. Mabilis lang naman ang mga araw. Baka nga hindi natin namamalayan. Malaki na ang anak natin. Sa bagay. Bigla tuloy akong nanghinayang. Kasi baka hindi ko na maabutan ang mga bagay na sinabi mo. Kasi nga baka hanggang dito na lang ako. May awa ang Diyos, Amelia. Hindi niya pababayaan ang pamilya natin. Hindi man tayo perpekto, pero pinipilit naman natin na gawin siyang sentro ng buhay natin. Sinusunod natin ng walang palyang mga katuruan niya sa abot ng makakaya. Kaya nga kahit imposible, kahit maliit o malabo ang tsansa na magtagumpay tayo sa pagsubok na binigay niya sa atin, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Gabi-gabi bago ako matulog, laman ng mga panalangin kong paggaling mo. Amelia, hindi ko alam kung paano sasabihin sa anak natin na wala ka na. Na wala ng mama niya. Kaya please, lumaban ka. Huwag ka munang bumitiw kasi hindi namin kaya. Lalaban ako sa abot ng makakaya ko kasi ayoko pa rin namang mamatay. Gusto ko pang mabuhay para makasama ko kayo na matagal ni Yael, Noah. Gusto ko pang maranasan ang lahat ng magagandang bagay na sinabi mo. Ganyan nga. Huwag kang mag-alala. Hindi ka lalaban na mag-isa. Palagi mo akong kasama sa hirap at ginhawa. Kung may gusto man akong pasalamatan bukod sa Diyos, ikaw yun. Kasi nananatili ka pa rin sa tabi ko hanggang ngayon. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka.
Nangako ako sa harap ng Diyos nung araw na pakasalan kita na mas dodoblin kong pagmamahal at pag-aalaga ko sa'yo. Kasi yun naman talagang ginagawa ng mag-asawa, di ba? Yun ang sinumpaan natin sa harap ng Diyos. Salamat, Noah. Kasi pinagkaloob ka ng Ama sa akin. Ikaw ang katuparan ng hiling ko na makatagpo ng isang mabuting asawa. Ikaw ang Kawikaan 19:14 para sa akin. Gusto ko yung Bible verse na yan kasi tungkol yan sa pag-aasawa. Ang sinasabi doon, bahay at kayamanan ay namamana sa magulang, ngunit ang mabuting asawa ay galing sa Panginoon. Ikaw din ang Kawikaan 19:14 ko. At nagpapasalamat ako sa Diyos kasi pinagtagpo niya tayo. Kaya pangako, hindi ako magsasawang alagaan ka, alalayan ka, at samahan ka hanggang sa magtagumpay tayo sa laban nating ito. Basta manalig lang tayo sa magagawa ng Panginoon at huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ngayon pa ba naman tayo magdududa sa kakayahan niya? Samantalang ilang beses na niyang pinatunayan sa atin na nakikinig siya. Alam ko nakikita niya tayo at alam niya ang mga pinagdaraanan natin. Naniniwala ako na mabuti siya sa mga anak niya, kaya naman hindi niya tayo pababayaan. Siya lang talaga ang pwede nating lapitan kapag pakiramdam natin wala nang magagawa mga bagay-bagay dito sa lupa. Higit kanino man, siya ang Diyos na makapangyarihan. Malaki po ang paniniwala naming mag-asawa na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Kaya kahit imposible at malabo na ang tsansa na gumaling si Amelia sa sakit niya, ay hindi po namin ikinulong sa kalungkutan at kawalang pag-asa ang aming sarili, Mama Mia. Sa halip ay mas pinaigting pa namin ang aming pananampalataya sa Kanya. Kumbaga, isinuko na po namin ang lahat ng problemang pinagdaraanan namin sa Diyos at umasa na ipagkakaloob niya sa amin ang aming hiling, kapalit ng hindi namin pagbitiw at patuloy na pagsunod sa mga aral niya. Kaya nga tuwing Sunday, pumupunta sa ospital ang aming pastor para ipanalangin ang kagalingan ni Amelia. Naging libangan na rin po namin ang panunood ng mga church services online na talaga namang nakakagaan sa damdamin, Mama Mia. Kahit mahirap, hindi po ako tumigil sa pagdarasal sa Diyos na pagalingin niya ang misis ko para makasama pa namin siya ng baby namin ng matagal. Nangako rin po ako sa Panginoon na kapag ipinagkaloob niya ang kahilingan ko, ay lalo kaming maglilingkod sa Kanya ng pamilya ko. Alam ko na mabuti ang Ama, Mama Mia, na may pagtatangi siya sa atin ng mga anak niya. Wala pong mapapahamak sa pagsunod sa Diyos. Kaya nga hindi namin kinamuhian ni Amelia ang kalooban niya o ni minsan ay hindi ko kwestiyon ang kapalarang binigay niya sa amin dahil alam namin na sa huli ay hawak niya ang buhay ng bawat isa sa atin. Mama Mia, ang Diyos po ang naging sandigan namin ni Amelia kaya nakaya naming lagpasan ang bawat araw na lumilipas ng may pagpapasalamat sa aming mga labi. Mahirap po maging grateful kapag puro pangit ang nangyayari sa atin. Pero mas mahirap mabuhay sa kalungkutan at panghihinayang kung hindi tayo matututong mananalig sa magagawa ng Diyos. At totoo po na naririnig niya tayo. Dahil paggalipas ng ilang taong gamutan at operasyon para tuluyang tanggalin ang dibdib ni Amelia, monitoring at laboratory tests, ay masaya po akong ibalita sa inyo, Mama Mia, na hindi na po nagkaroon ng progreso ang sakit niya hanggang sa tuluyan na ngang idineklara ng doktor na cancer-free na po si Amelia. Walang imposible kapag kasama natin ang Diyos kahit na sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay.
candles ng cake mo. Noah naman. Ano ko, bata? Sige na. Masaya lang talaga ako kapag birthday mo. Kasi para sa akin, blessing to. Hipan mo na yung mga kandila bago pa matunaw. O sige, pero mag-wish muna ako. Yun! Happy birthday ulit! Happy birthday sa pinakamaganda at pinakamamahal kong babae. Sana masaya ka ngayong kaarawan mo. Hindi lang ako masaya. Masayang masaya ako kasi kasama ko kayo ng anak natin ngayong birthday ko, Noah. Lalong-lalo ka na. Salamat sa pa-cake, ha? Siyempre, birthday mo eh. Tsaka hindi lang cake ang hinanda ko para sa birthday mo. Kasi nag-book din ako ng bakasyon para sa pamilya natin. Sa makalawa na ang alis natin, kaya dapat mag-ready ka na, okay? Talaga? Pero saan naman tayo pupunta? Saan pa ba? Di sa pangarap mong puntahan? Sa Batanes? Oo! Seryoso ba yan? Kasi kung nagbibiro ka ngayon palang sabihin mo na para hindi ako umasa. Ba't naman ako magbibiro? At ba't naman kita paaasahin? Siyempre, totoo yun. At seryoso ako na sa Batanes tayo pupunta. Alam ko na gustong gusto mo makarating doon. Kaya naman ngayon, tutuparin na natin ang isa sa mga pangarap mo. Pero hindi ba mahal ang nagastos mo, Noah? Ayoko naman na isakripisyo mo ang ipon mo para lang mabigyan ako ng ganitong klase ng regalo. Nagsisimula pa lang tayo mag-ipon matapos ang ilang taon kong gamutan. Huwag kang mag-alala. Kasi pinaglaanan ko talaga ng pera tong bakasyon nating to. Tsaka ngayon pa ba ako manghihinayang eh. Tinupad ng Diyos sa panalangin natin na gumaling ka. Siyempre gusto ko samantalahin ng pagkakataon na masulit natin ang buhay. At gusto ko rin na mag-ipon tayo ng magagandang memories. Kaya huwag ka na mag-alala tungkol sa gastos. Ang dapat mong gawin ay ma-excite at mag-ready. Sige, sabi mo eh. Pero salamat talaga kasi sobra mo akong pinasaya. Ang totoo, wala na akong ibang hinihiling sa Diyos para sa birthday ko, kundi ang gabayan niya ang pamilya natin. At lubos din ako nagpapasalamat sa Kanya dahil pinagaling niya ako. Ako rin. Sobrang thankful sa Diyos. Kasi hindi niya hinayaan na mawala ka sa piling namin ni Yael. Totoo na kapag naniniwala tayo sa magagawa ng Diyos, hindi niya tayo bibiguin. Oo nga. Madalas kapag nakakaranas ng hirap ang mga tao, sinisisi nila ang Diyos. Pero minsan, nakakalimutan natin na kalooban niya ang mananaig kahit napakiramdam natin walang mabuting nangyayari sa atin. Hindi yun totoo kasi sinusubok lang niya tayo. At yun ang gusto kong ikwento sa anak natin, Noah. Gusto kong ikwento kay Yael na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Sinamahan niya tayo sa mga laban natin at binigay niya sa atin ang tagumpay kasi hindi tayo bumitiw sa pananampalataya natin sa Kanya. Totoong mabuti siya. Sigurado ako na magiging proud sa iyo si Yael. Lalo na kapag nalaman niya kung paano tinalo ng mama niya ang cancer. Mas magiging proud siya kapag sinabi ko sa kanya na bukod sa iyo, kasama natin sa laban ng Diyos. At hanggang ngayon, siya pa rin ang sentro ng pamilya natin. Tama. Salamat sa Diyos kasi kasama ka pa namin hanggang ngayon. Mahal na mahal kita, Amelia. Lagi mong tatandaan yan. At wala na akong ibang babaeng mamahalin, kundi ikaw lang. Simula nung mga bata tayo, hanggang ngayon at magpakailanman. Totoo ang forever sa pag-ibig kapag ang Diyos ang totoong sentro ng inyong pagsasama, Mama Mia. At yun po ang gusto kong ibahagi sa mga kabarangay natin sa kwento namin ng misis ko. Hindi man po naging madali ang mga pagsubok na pinagdaanan namin, ay masaya naman ang aming mga puso dahil napagtagumpayan namin ito nakasama ang Ama. At magpahanggang ngayon, Mama Mia, ay hindi po namin nakakalimutang humingi ng tulong at magbigay ng papuri sa pangalan niya. Napakabuti ng Panginoon. Lagi niya tayong ginagabayan sa araw-araw ng ating buhay at sinasamahan tayo sa ating paglalakbay.
Hindi man natin siya nakikita pero nararamdaman naman natin ang kanyang presensya sa pamamagitan ng mga mabubuting bagay at tao na nakapaligid sa atin. Kaya importante na ipagpasalamat natin yun sa Kanya sa ating mga panalangin bilang ganti sa mga pagpapala at kabutihan niya. Kung tatanungin niyo po kung kumusta ang pamilya namin ni Amelia, ay masaya po akong ibalita na nasa mabuti po kaming kalagayan. And last year lang, Mama Mia, kinasal na po kami ng misis ko sa simbahan. Maraming salamat po, Mama Mia, sakaling mapili niyo pong i-ere ang storya ng buhay namin. Sana nakapagdulot po ito ng inspirasyon at pag-asa sa mga kabarangay natin na nasa kapareho naming sitwasyon. God bless po sa Barangay Love Stories at sa inyong istasyon. Sana wag nating kalimutan, Mama Mia, na bukod sa pagmamahal na ating hinahangad sa iba, sana lagi nating isipin na ang Panginoon ang unang nagmahal sa atin. Noah.